September po pala, ako po sana din po magsasalita din po sa unahan. Kaso po, ayun po, dahil po sa masama yung pakiramdam ko po ay hindi po natuloy. And sa ko, Lord, ngayon na-prepare na po akong word. Sabi ko, yun na po ba uli yung aanihin ko po ngayong November po. So, ayun po, sa nagdaan pong araw, madami po nangyari. And kahit sino po sa atin may pinagdadaanan, may mga struggles. So Lord, sabi ko kay Lord, nag-pray ako bago po October po, makakatapusan po ng October. Sabi ko, Lord, I am not worthy to preach your word. Hindi ako karapat-rapat, Lord. Sabi ko, Lord, wag na lang, iba na lang, Lord, ganun po. Sabi ko, tapos, iniyak ko po yung kay Lord. Tapos po, ayun po, nag-usap po sa akin ang Lord through sa panaginip ko po. So, nangusap po ang Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko po ata kaya tayuan yung salita mo, Lord. Hindi ko, Lord, ata kaya i-preach yung salita mo, Lord. Pero, ayun po, ayoko po maging katulad ni Jonah. So, ayun, Lord, kung ano, Lord, ang kalooban mo, Lord, please have your way and will be done. So, ayun po. So, praise God po sa kanyang salita. Ayun nga po, obeying the call, faithfully working in God's vineyard. So, about this sa atin, so, about this po sa atin ba ay may gano'n po ba sa puso natin na katanungan, Lord, saan mo ako tinawag? Lord, tinatawag niyo po ba ako, Lord? So, ayun po. So, tumayo po tayo. Ating pong basahin ang scripture po sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Sinasabi po dito, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin ng Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat po sa iyong salita na pinagkaloob mo sa amin. Lord, continue to speak to us. Continue to open our hearts, open our ears, Lord God, our minds, Lord. Help us, Holy Spirit, to understand your word. Holy Spirit, come, anoint us and fill your presence. Lord, ikaw ang patuloy na magturo sa amin, Lord God. Bigyan niyo po kami ng pusong handang magpatuto, ng pusong handang sumunod. Hallelujah, Lord God. We surrender everything to you, O Panginoon, sa araw na ito. Alam po namin na ikaw po ang patuloy na kumikilos at naghahari sa lugar nito. Thank you, God. Pinupuri ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maaari na po tayo umupo. So, God has called every believer to share the gospel. So, dito po, sasabi po sa Matthew, di ba po, na si God, tinatawag din tayo to preach the gospel. Not just sa, dito nga po, baptizing them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Sabi doon sa una po, therefore, go and make disciples of all nations. So, hindi lang po sa lugar na ito or sa labas na bahay natin, but to all nations, di ba? So, paano yun? Parang mahirap na, Lord, wala pang ang passport, wala pang ako pamasahe, Lord. So, budget, Lord. So, ayun po. So, ang bawat isa po ay tinatawag ng Panginoon na ipahayag ang kanyang salita. So, hindi sinabi na yung mga taga dito lang, yung pupunta doon, yung mga taga dito lang yung maghahayag ng salita. But everyone sa atin po ay may katawagan. That is to preach the gospel po. So, hindi po yung tanong, are we called? Kasi napaka-malinaw po dito na God already commanded us na to preach the gospel. So, may question po dito. How much do we love God? How are we doing in the vineyard He entrusted to us?
So gaano ba natin kamahal ang ating Diyos? Kamusta tayo sa kanyang ugasan? Tayo ba ay tayo ba ay tinutugon lang ba natin kanyang utos? So, personally po, this struck my heart po so deeply. So, sabi ko, Lord, gaano nga ba kita kamahal? Gaano ba ako, Lord, ka-active sa mo, Lord? If I truly love the Lord, gaano ba ako ka-active? Gaano ba ako ka-faithful at ka-obedient when it comes to sharing His Word? There are moments po na I feel ashamed. Kinakahiya ko po. Or ako to share the Word of God. Moments I hesitated because I care what people will think. Ano kaya sasabihin ni brother? Ano kaya sasabihin ng aking kaklase, ng aking guro, ng aking kapatid, ng aking pamilya po, mga kamag-anak. So, natatakot ko ako because may nabuong relationship and pinuhold ko yung relationship na yun. Ayoko mag-broke or masira yung relationship na yun. And yun naghihindran sa akin to share the Word of God. And moments I stay silent even when the Holy Spirit is prompting me or nagging me na mag-speak. So, even yung conviction ko, Holy Spirit, sharean mo siya, nalulukot siya, kailangan niya yung salita ng Lord. Pero ako po, nahihiya po ako. So, but this message is not meant to condemn. So, hindi ito para, ay, ikaw, matagal ka na mananampalataya, pero wala ka pang na-share. Matagal ka na mananampalataya, pero hiyang-hiya ka pa rin mag-share. So, wala ka pa rin boldness. It's not about to condemn. Hindi para ibaba tayo, but to empower the church. So, para palakasin po tayo, to awaken us, to strengthen us, and remind us that God does not need perfect vessels. So, ito po ay hindi para ibaba tayo, kundi tulungan tayo at help us to remind na si Lord itong tao to preach. Lord, I don't have this. Lord, I have yung mga theological study. Lord, I don't know how to speak. Bakit nga po, si God, hindi siya naghahanap ng perfect. Ang hinahanap niya ay yung willing one po. Willing po ba tayo na sumunod sa ating Diyos? Amen. Moses, Noah, Abraham, and what God is saying to us today. May 4 na point po ako dito. Point number 1 po. Moses. God speak through the willing, not the perfect. So, mabasa po natin yung story ni Moses sa Exodus chapter 3, verse 4. Kung gusto niyo pong pag-aralan yung story ni Moses, pwede po kayong pumunta po sa Exodus chapter 3 and chapter 4. So, ano po yung context dito? Moses felt unqualified. So, ang sinasabi niya po, who am I, Lord? Who am I? Sa Exodus chapter 3. So, sasabihin tayo po, inisip ko din po yan, Lord, sino ba ako? Normal estudyante lang ako. Sirensi lang ako, Lord. Hindi ako si sikat na madaming makikinig. So, yun din po yung sabi ni Moses, who am I? Sino ako, Lord, para magsalita? Sino ako, Lord, para gamitin mo? Siya sinasabi niya din po na, what will I say to them? Sa Exodus chapter 3:13. Lord, ano sasabihin ko sa kanila, Lord? Ganon. So, pangatlo po ay, I am slow of speech and tongue. So, Lord, mahirap po ako mag-construct ng mga sentences. Kapag natetense ako, Lord, hindi ko agad alam ang sasabihin. O Lord, kinakabahan ako, Lord. So, despite po dito sa lahat na sinabi ni Moses po, may kita po natin dito na yung assured from God. But God assured him. So, I will be with your mouth and teach you what to say. Amen. So, may assurance si Lord na binigay kay Moses na ako ang iyong magiging bibig. Ako ang magsasalita sa pamamagitan mo. So,
when Moses submitted to God's will, everything happened according to God's plan. Not because Moses was confident, but because God was faithful. So, ayun po, di ba, nakikita po natin dito kay Moses, sa character ni Moses na siya ay sobrang yung dinadam sarili niya. Lord, hindi ko kaya. Lord, natatakot ako. I don't know what to say, Lord. But when Moses submitted to God's will, so si Moses po, sinatabi niya po yung feelings niya. Sinatabi niya po, Lord, even though Lord na nahihiya ako, Lord, even though na I don't know what to say, because you said in your word na you will be my mouth and you will going to use me, Lord. So Lord, I will submit to you. And after that, everything happened according to God's plan. So dahil nagpa-submit si Moses, nangyari yung God's plan sa kanyang buhay. So kahit hindi mag-submit si Moses, mangyayari pa rin yung God's plan. Pero ang pangit naman nun, hindi mapagpapala si Moses. So because Moses submitted, because Moses ay nagpagamit sa ating Diyos, not because Moses was confident, but because God was faithful. Amen. So makikita po natin dito, we often hesitate to share the gospel because we fear saying the wrong thing. Ayun po, natatakot po tayo to share the word because baka, Lord, baka it-busy yung sasabihin ko. Lord, hindi ko alam yung mga sinasabi mo, Lord, sa Old Testament, hindi ako maka-Old Testament. But God says, open your mouth and I will fill it. So Psalms chapter 81 to 10. So, naniniwala po ba tayo na ang Holy Spirit before ay ngayon? Ang Holy Spirit na nag-empower sa Old Testament, sa Acts, ay nag-empower din sa atin. So, panghawakan natin to. That once we open our mouth and once we stand bold sa God, He will fill it. So, siya ang mangungusap, hindi tayo. Hindi dahil sa kakayanan natin, but God is. Ayan po. So, may tanong po dito. How do we love God? How are we doing in the vineyard He entrusted to us? Are we willing to speak even when we feel weak? So, ayan po. Gaano nga ba natin kamahal ang Diyos? Gaano pa, kumusta tayo sa ubasan niya? Willing ba tayo magpagamit kahit na-feel natin, Lord, hindi ako worthy, hindi ako karapat-dapat. Lord, ang baba kong tao. So, titingnan doon kung willing tayo. So, second point po is Noah. Preach even if no one listen. So, matatagpuan po natin yung story ni Noah sa Genesis chapter 6, verse 9. And mababasa din po natin dyan yung Hebrews chapter 11, verse 7 po. It says here po, Hebrews chapter 11, verse 7. It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood, and he obeyed God, who warned him about things that had never happened before. But by his faith, Noah condemned the rest of the world, and he received the righteousness that comes by faith. And the other one po is 2 Peter chapter 2, verse 5. And God did not spare the ancient world, except for Noah and 7 others in his family. Noah warned the world of God's righteous judgment. So God protected Noah when He destroyed the world of ungodly people with a vast flood. So makikita po natin dito yung context po na God told Noah to build an ark. So sinasabi po dito, for example po, ako po, for my 26 years old po, na nabubuhay dito sa mundo, hindi ko pa po naranasan yung patak ng ulan. Hindi ko pa po naranasan yung flood na kahit ko konting flood. At nakatira po ako sa mataas na part or sa bundok po. So kapag sa buhay sa akin si Lord na uulan, magbabaha. So,
At first, hindi pa maniniwala talaga. Kasi imposible naman yun, Lord. For 26 years, hindi ako nakaranas ng ulan. For 26 years, walang baha ako naranasan. Tapos, mataas kaya ito, Lord. Tapos kung iisip ng mga tao, parang baliw. Kasi kahit yung mga tao, hindi din nila naranasan yung flood, yung rain. Di ba po? But, sabi po dito, he had never seen flood. Di ba po? Hindi niya naranasan, hindi siya nakakita ng flood. He built it on a mountain. So, binild niya pa po yung, hindi ba po, binild niya po yung boat or yung ark sa mountain po, sa taas pa po. Diba po? So people mocked and ridiculed him. He preached righteousness for around 120 years. This according po sa mga scholars po. Kasi po, 120 years po, sinabi ni God na after 100 years, ipaplan niya yung mundo. So, ayun po, di ba? For 100 years, for example, sinabi ako ngayon, 26 years old ako. Sinabi ako ni God na mag-build ka ng ark at babaha. Magugunaw ang mundo, yung babahayin yung mundo. Pero, ayun, so, at 100 year, okay pa. 2 year, hindi pa yung 100 year, okay pa. Sumusunod na kayo, ginagawa ko yung ark, nag-preach ako righteousness. 2 years, okay pa. 5 years, matagal-tagal na. 10 years, matagal na. So, 120 years, naghintay si ng righteousness si Noah. Pero, tinatagpo siya ng Lord around 500 years old, 530 or plus years old siya. Pero despite po na gano'n, matagal niya po, pinaghawakan niya po yung salita ng Lord. Despite po na dinadaw siya ng mga tao, despite po na, baliw yan. Ba't ka dyan sa taas pa gumagawa ng ark? Diba? So, yung mga tao po hindi naniniwala sa kanya. And for how many years? For long years, not 5 years, not 20 years, but long years. Ano ginawa ni Noah teaches us, Noah teaches us that obedience is not based on result, but on faith. Hindi, pinapakita po dito sa story ni Noah na hindi po tayo nakabase sa mga nakikita natin. Hindi po tayo nakabase sa mga evidences, but nakabase po si Noah. Tapos, dapat din tayo po sa ating faith po, sa ating Panginoon. So Lord, despite Lord na I have never seen flood, I have never seen rain, kahit drop Lord, and kahit Lord, nakamataas pa ng mundo, I will obey you Lord because ito yung sinabi mo sa akin. Magtitiwala ako sa iyo Lord. Kahit Lord, sa buong buhay ko, hindi ko ito na-experience, but ito yung sinabi mo, I will follow you Lord. So in the end, only his family entered the ark, yet Noah obeyed. So, sa matagal na panahon, hindi nakikinig yung mga tao. Kung sa matagal na panahon, na pag-preach niya, pagsisyaga niya, paggawa niya ng ark, family niya lang, 8 tao lang sila na na-save. So, ayan po, next po, ayan. We also hesitate to share the gospel because baka pagtawanan ako, baka wala, baka isipin nila weird ako. So ito yung mga words, mga sentences na tumatakbo sa utak natin. Na kapag nagsasalita, nag-share tayo sa ay, lalampas na yun ng langit. Ay, huwag kayo dyan, banal na banal yan. Di ba po? So ito yung mga typical words na sinasabi ng mga tao sa atin. But Noah wasn't moved by people's reaction. Hindi yung hindi siya nag-move dahil sa magiging reaction ng mga tao. He was moved by God's instruction. So because this is what God said to me, I will follow, I will obey despite everything, despite persecution. So ang tanong po natin dyan, how much do we love God? How are we doing in the vineyard He entrusted to us? Are we faithful even when people don't respond?
So kahit na nakukulitan na tayo sa mga tao, Lord, hindi naman sila nakikinig, Lord. Lord, mga makasalanan naman to, Lord, ang nakainis, gano'n. Hindi naman, Lord, sila nakikinig. Sila ay ubuhay ng sa makamundong bagay. But despite sa mga bagay na yon, we must continue to preach the gospel. Kahit walang makinig, kahit isa lang makinig, hindi tayo kumakapit sa Lord, makinig. Lord, may makikinig kaya. Kundi we hold firm sa ating faith. Lord, ito yung sinabi mo. We please God, not people. So, we need to stand bold sa ating faith. So, point number 3 po, Abraham loved souls enough to pray for them. This story naman po ni Abraham. So, sino po alam po dito ng Sodom and Gomorrah? So, ayun po. Matatagpuan po natin yung story po niya sa Genesis chapter 18 to chapter 19 po. So, yung context po dito, Abraham interceded for Sodom and Gomorrah. He pleaded with God, there are people righteous. What about 10 righteous? So yung context po dito, ba't nag-intercede si Abraham for Sodom and Gomorrah? Kasi gugunawin ng Lord yung Sodom and Gomorrah. Kasi buburahin ng Lord yung Sodom and Gomorrah. Bakit? Dahil sa kasalanan. Hayag na hayag yung kasalanan. Corrupted na yung mga tao. For example po, bibigyan ko po kayo illustration. For example po, may 9 apple kayo sa isang box. Yung 9 na apple na yon, bagong pitas. Yung 9 na apple na yon, fresh na fresh, ang sarap kainin po. Pero may isang apple po doon na bulok. Bulok na bulok. Ano kaya maaari mangyari po sa siyam na apple kapag kasama yung isang bulok na apple? So mabubulok po yung siyam na apple. Makukurap yung siyam na apple. So, ano po yung kailangan natin gawin? Tatanggalin po natin yung bulok na apple to preserve the 9 apple. Amen. So, dito po, ganun po yung gagawa ng Lord. God love those people. Yung sa Sodom and Gomorrah, mahal na mahal yun ng Lord. Ipadala pa siya ng angels to send up. Assumption na po. Visible lang. So, ayun po, di ba? So, yung tao dun sa Sodom and Gomorrah, sobrang makasalanan na. So, sabi ni Abraham, na Lord, what if Lord may 50 righteous people doon? Hindi nyo na pupugunawin yun? Sabi na Lord, hindi. Okay, kapag may 50 righteous people, hindi mo pupunawin ang Sodom at Gomorrah. Pero Lord, what if Lord 45? Okay, 45. What if 40, Lord? 40 na lang po, Lord. O, sige, 40. Hindi mo pupunawin yung Sodom and Gomorrah. What if Lord 30 or 20, Lord? Sige, hindi ko pupunawin yung Sodom and Gomorrah kapag may 20 or 30 righteous people. Then Abraham said, let not the Lord be angry, and I will speak, but this once more. Suppose 10 na lang, Lord, are found there. And he said, I will not destroy it for the sake of the 10 righteous people. So, makikita po natin dito yung grace ng Lord, yung patient ng Lord kay Abraham na makulit si Abraham. And yung kulit ni Abraham out of love, out of passion sa mga tao doon sa Sodom and Gomorrah. So, sabi niya, okay, kapag may 10 na taong righteous, hindi ko gugunawin yung Sodom and Gomorrah. God was willing, but there weren't even 10 righteous people. Yet, God still sent angels to rescue Lot's family. So, yung message po dito, ayun po, message po dito na, even in a sinful generation, God still looks for people who will respond to Him. He still saves. He still rescue. So, ayun po, yung message po dito na even though po yung generation po natin ay full of sinful, full of
exaltation. So, wala nang Diyos. Puro self-self na lang. Love yourself, ganun po. But God still look for people who will respond to Him. So, naghahanap si Lord ng mga tao magre-respond to Him. Despite po sa bilang, sabi kahit 10, okay lang. So, yung application po natin dito, we don't share the gospel because the world is righteous. So, we share it because the world needs righteousness. So, we don't share the gospel because perfect ang mundo. Bakit we need to share the gospel? Kasi hindi perfect ang mundo. Kasi ang mundo ay corrupted na. We need to stand for righteousness. We need to share the righteousness of God. So, tandaan po natin, sasabi po ni Jesus, the harvest is plentiful, but the workers are few. So, dito po, tinatawag po tayo dito ni Jesus. Kung sa vineyards po, ay madami na pong ubas ang pwedeng anihin. Pero ako lang, si Mama, si Papa, si Janine, 4 lang po kami. Sa tingin po, kaya po namin yun. Yung ubasan po namin buong San Jose. Arawan, yung ibasa na. Pero po, ayun po, kaya sabi ni God dito, the harvest is plentiful. So, ibig sabihin, kailangan ng madaming workers, kailangan ng madaming tao to harvest the harvest. Diba? So, ayun po, God's calling us to be part of this po. God's calling us to work for His vineyard po. So the question is po, how much do we love God? Gaano ba natin kamahal ng Diyos? Kamusta tayo sa Kanyang vineyard na pinagkatiwala sa atin? Do we love people enough to pray for them and share Christ with them? Do we love our friends enough? No, we don't want them to be in hell for eternity. Diba? Do we love our family? Ating pamilya, mahal ba natin ating pamilya? Amen. Ayaw natin sila masend doon sa naglalagong grabe na apoy. Ayaw natin sila na for eternal life ay mapapersecute sila, masasuffer sila. Kaya, how much do we love people enough to pray for them and share Christ with them? Because Christ is the only way, the truth, and the life. Wala nang ibang kapamaraanan pa. Maging mabuti ka man tao sa buong mundo, but hindi mo kilala si Jesus. Hindi ka man-save ng pagiging mabuti mo. Maging mayaman ka man sa buong mundo, pero hindi mo, wala kang Jesus. Diba? You will not enter the heaven. Kung hindi dahil sa ating paggawa. Kaya, God's calling us to share the word. Point number 4 po. In our generation, the gospel is still the power of God. Amen. So, basahin po natin dito yung 2 Timothy chapter 2, verse 2. Preach the word, be prepared in every season. Amen. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So, sasabi dito, preach the word in season and in out of season. Maging handa kayo in season and out of season. Ano yung ibig sabihin kaya ng in season and out of season? In season, kung favor naman for example, you do the work of, you follow God, you preach the gospel. Madaming tao ang nakikinig sa iyo. Maraming tao ang nako-convert, nagpapabaptize because sumunod ka kay Lord. But how about in out season? How about kapag hindi nagsasang-ayon ang lahat, even though you do the work na pinagkaloob sa iyo ng Lord? Are we still faithful? Are we still willing to preach the word of God if no one is listening to us? Diba? So, sa Romans chapter 1 verse 16 po, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first the Jew, then the Gentile. So, Paul said, hindi yan kinakakahiya, yung salita ng Lord. Hindi ako
Hindi ko, Lord, ikakaya yung salita mo, Lord, sapagkat ito lamang ang tanging daan. Sapagkat ito lamang ang tanging way to save people. Diba? To enlighten them about the truth. Diba? About sa eternity, about the kingdom na darating, about sa kingdom na darating. For this is the power that brings salvation to everyone who believes. Kaya hindi ako, Lord, nahihiya. Hindi ko to, Lord, ikakahiya. Sapagkat ito lamang ang tanging way. So, basahin ko namin din yung Isaiah chapter 5, verse 20. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness and light and for light and light for darkness, who bitter for sweet and sweet for bitter. So, ayun, ano nga sa Tagalog ko yung book? Yung parang warning yon sa mga tao. Kabahan kayo! Gano'n, parang gano'n. Na binabaliktad nila or tinitwist nila yung dapat at hindi dapat. Yung righteous sa unrighteous. Di ba po? So, today po, next. Today we live in a generation where evil reigns, crime, greed, and exploitation and injustice dominate society. Evil is often normalized in politics, media, and daily life. So, yung evil po ngayon, hindi na makikita ang evil. Porket pinasa sa batas, good na yon. Porket sang-ayon sa madaming tao, good na yon. Porket hindi naka-harm ng damdamin ng tao, good na yon. So, evil is supported. Di ba po? Evil is celebrated. Pride. The Pride Month. Ba't tayo may Pride Month? Di ba Pride yun? Kasalanan yun. Di ba? So, in our generation, they are confident to parade sa labas. Di ba po? They are confident to na sasabihin, kami ay yung pride month, bakla, gano'n. Di ba po, yung bisexual, homosexual, they celebrated it because yun daw yung love ng mga tao. Yung mga tao, hindi sila inaano, yung parang kung sino ang mahal mo, sundin mo. Kung sino yung mahal mo, mahalin mo, gano'n. Pero hindi gano'n. Mahal natin yung mga tao, di ba po? And babae ka man, lalaki ka man, mahal natin sila. Pero we don't tolerate their wrong actions. We don't tolerate we don't allow them to do things na ikapapahamak nila at ikapapahamak ng ibang tao. We don't want them to be sent sa hell. Good is mock. Good is mock. So, truth is rejected. Madami tao ayaw maniwala sa truth. Di ba? Lalo na sa mga LGBT po talaga. They hold po talaga sa kanilang feelings, not about science na din. Kaya not about sa kung paano tayo dinesign ng world. We are designed to be, maging lalaki at babae po. Design tayo for lalaki, for sa babae, kung mga babae naman is for sa lalaki po. So, holiness is love at God. So, ayun po, makikita po natin next. Just like in Moses' time po, stubborn hearts. Madaming hindi nakikinig. Madaming ayaw. Lalo na yung nakaupo po. Ayaw niyo po pakawalan yung mga Jews po. So, ayun po, sa Noah's time po, mocking unbelief. So, sa panahon ni mocking unbelief. So, sa panahon ni Noah, madaming tao ang hindi naniniwala. Pinagtatawanan nila si Noah at ang Diyos ni Noah. So, hindi namin to cease to believe kasi sa mga tao eh. For us kasi, to believe is to see. We live by faith and not by sight.
So, nananampalataya tayo sa ating, we hold sa ating pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita natin. So, just like in Sodom, sa time ni Abraham, sa Sodom and Gomorrah, celebrated sin. They celebrated sin. Hayag nilang sinicelebrate yung sin. Tingnan niyo po, kung mabasa niyo po yung sa book nito po, sasay po doon yung sinend ko ni God, yung dalawang angel, ikatawang pong lalaki. So, para makita po natin kung gaano ka-evil sila before. Nagpadala si Lord ng dalawang angel na nagkatawang lalaki sa bahay ni Lot to save Lot niya. Tapos mga lalaki sa labas, kumatok sa bahay ni Lot. Lot, palabasin mo yung bisita mo. Magkikipagtipan kami. So, di ba, may ipagtali kami. So, ganun kahayag yung sin. For example, sa bahay namin, may bisita namin si, yung artista po, mga gwapong artista. So, yung kapitbahay namin kumatok, palabasin mo si may kipagtipan kami. So, hindi ko po ito sinasabi kasi insensitive ako, kasi may mga bata. Sinasabi ko po ito kasi for us to visualize kung gaano ka-corrupted, kung gaano nila sineselebrate yung sin. So, in our generation, ganito din ang nangyayari. Sa ating generation, ganito din yung mga nakikita natin. Kaya nga po, next po. Yet, God command never change. Yung command ng Lord, despite sa madami nagbabago, hindi siya nagbabago. So, preach the word, be ready in season and out of season. So, next po. So, why not ashamed? Sabi ni Paul po sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel. So, bakit? Bakit hindi dapat natin ikahiya ang salita ng Lord? Because preaching the gospel in a wicked generation requires courage, requires love and deep conviction. So because the world will always oppose the message. So, kaya kailangan natin ng tapang, wag ang pag-preach ng salita ng Lord. Hindi dahil sa comfort, lumabas tayo sa comfort zone natin. Kasi God never promised us to live sa pagiging peaceful na life. Hindi ka magkakaranas sa ganito. But God assured us na sa ating life, pagka tayo ay mawala dito sa mundo, kasama natin siya. So, kaya kailangan natin, required natin na may courage tayo. Required na may love and deep conviction tayo. So, we are not ashamed because the gospel is worth proclaiming even when the world rejects it. So, because we are not ashamed because Jesus was not ashamed to save us. We are not ashamed because God calls us to preach and His Spirit empowers us to do it boldly. So, ayun po, ang share ng gospel is worth proclaiming. Bakit? Because it is the love of God. Diba? That He sent His only begotten Son for us. Diba? How He saved yung mga Asian people. Kung paano siya naging loving, caring, just, and yung Savior sa Old Testament. Diba? Kaya word proclaiming, Jesus died for us. Diba? So, ayun po, ito yung tanong ko. How much do we love God? How are we doing in the vineyard He entrusted to us? Are we standing firm even in a generation that supports evil? Tayo ba ay mananatiling nakatayo kahit na po yung paligid natin ay makasalanan? Kahit yung paligid natin ay pinapersecute tayo? Diba po? So, personally po, medyo
nakokondem ko yung sarili ko, or nag-struck to sa akin, or binuksan ng Lord yung aking mind, gaano ba ako ka-active sa Kanya. So, this message confront me personally. I ask myself, how much do I really love God? Kumusta ako sa ubasan niya? Gaano ako ka-active, ka-faithful, at ka-bold sa pag-share ng Word of God? There were times I was ashamed, as I was quiet, because I feared people's opinion. Natakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Time I choose comfort over obedience. Lord, dito na lang ako, Lord. May peace ako dito, Lord eh. Nung po, Lord, chaotic po yun, baka persecute nila ako. Hindi ibig sabihin may peace ka, God's will yun. Diba? Hindi ibig sabihin comforted ka, God's will yun. Kasi sa mundo ito, ma-appreciate talaga may pagdadaanan. Madami, kung makikita po natin yung news about India, sa India po, they kill people in public. They hostage people, diba, sa Hamas. So, ang dami nangyayari sa mundo, diba? So, tayo nga po, we are blessed enough na nakapag-service pa tayo without fear in our hearts na baka may pumasok na na tapos papatiin tayo, diba? So, we are blessed enough, kaya stand firm sa ating pag-share ng word. Be bold, be strong, and do it. So, but God reminded me, love is obedient, love is faithful, love is sharing Christ even if it's uncomfortable. So, ganun po yung love. This message is not to bring guilt sa ating mga puso. It's not meant to be to condemn us. It is to empower us to rise up and obey the call. So, ito yung kaya ng Lord sa atin, to share the word of God. So yung ating conclusion po, God does the work, we do the obeying. Even if many reject the gospel, even if few respond, even if the world mocks believers, even if evil is supported. So God does the work, the thing that we do is to obey. So Lord, hindi naman ito nagbabago, Lord eh. Sasama naman ako, Lord, mag-share ng salita, wala nang nakikinig. Because God does the work. So we just do the obedient. We just obey the word. What God prompted us to do. So, we preach, we obey, we remain faithful in this regard. So, kahit madaming tao ang nag-reject sa word of God, kahit madaming tao ang nagre-respond, kahit maraming tao ang nagpe-persecute sa atin, we still preach, we stay obey and remain faithful sa ubusan ng ating Diyos. Because God guided Moses. Sino nag-guide kay Moses? Si God. Sino nag-preserve kay Noah? Si God. Sino nag-rescue kay Lot? Si God. So God empowered the early church and He will empower us today. So, God will guide us. God will preserve us and rescue us. Diba? Even though we walk through the darkest valley, kasama natin ang Diyos. Diba? Sa yung si Paul yung kay Paul, yung parang isahin yung salita ng Paul. Kasi napaka-bold niya po sa kanyang way. Sabi niya sa kanyang salita ng Lord, na to die is gain. And, ano yan? To live is for Christ and to die is gain. So, ang mabuhay para kay Kristo ay maganda, pero yung kamatayan pa is gain. Kasi hindi naman dito nagtatapos ang buhay. Amen. So, ganun po ka-bold si Apostle Paul. So, ang tanong po dito, so let us ask ourselves once more, gaano ba natin kamahal ang ating Diyos? Kumusta tayo sa ubasan niya? So, nawa po ang ating respond, Lord, I love you, I will obey you, I will work in your vineyard, I will preach the gospel no matter what.
Kahit Lord, persecute nila ako, Lord. Kahit Lord, walang maniwala sa akin. Kahit Lord, nagtatago na ako dahil natakot ako baka patayin nila ako. Diba? Kung ilalagay lang natin yung shoe natin sa mga nape-persecute, sa mga hinahabol ng mga taong masasama para patayin, para i-persecute. Diba? Diba? Kung gano'n na yung situation natin ngayon dito sa Philippines, mananatili ba tayo nakastand? Mananatili ba tayong faithful sa ating Diyos? So, di ba po? So, 2 Timothy chapter 1 verse 1, chapter 1, for the Spirit of God gave us not to make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So do not be ashamed of testify of the testimony about the Lord, or of me, his prisoner. Rather, join me in the suffering for the gospel by the power of God. So, ayun po, yung Spirit of God po, hindi po siya binibigyan tayo ng kahiyan, or hindi, yung Spirit of God, hindi niya tayo binibigyan ng hiya. But ito ang naging power to us. Ito ay nagbibigay sa atin ng power, ng love, and self-discipline. So, Acts chapter 1 verse 8, you will receive power and you will be my witnesses. Kung tayo po ay natatakot to share the word because baka walang makinig, baka wala tayong kainan. This word sa Acts chapter 1 verse 8 assured us na makaka-receive tayo ng power. Once we, hindi yung power po na sa Encantadia, hindi po lang. Yung power po na, out of love, yung super love, super care sa other people, yung power po na hindi tayo basta mag-i-effect, but si God yung mag-i-effect sa atin. So, sabi sa Jude chapter 1 verse 23, snatch other from the fire and save them. So, di ba po? So, ito po yung mga nangyayari po sa tao. People need salvation. People actually looking for love. They are looking for care. Di ba? So, ano po? The word of God is love. God is love po. So, they need this kind of love. Na yung love na ayaw ng Diyos na mapahamog sila for eternity. So, ayun po. I hope everyone ay may natuto po sa salita niya po sa araw na ito. And ayun po, wag po natin talikuran yung ating pagkatao sa ating Panginoon. Kung tayo po ay nahihiya, kung tayo po ay pinanghihinaan ng loob, just pray and have faith na God is working sa ating buhay. So, ayun po, papurihan po natin ang ating Diyos. Praise God. Pakpakan po natin ang Lord. Gandang mensahe ng Lord sa mga. Amen. Alam niyo po, ano ba yung personal na nakuha ko sa mensahe ng Lord na binigay sa atin Kuya Renzi? Unang ni Moises. Yan. Sino po nakakilala kay Moises? Ano ba yung tawag nun? Well-known na pangyayari sa buhay ni Moises? Lahat yung dagat, di ba? Pero alam niyo po, sa buhay ni Moises, saan ba siya nanggaling? Saan siya lumaki? Sa Egypt. Ayan. So, 40 years, nasa Egypt siya. Pero after ng 40 years, nanaalis siya doon, di ba? Dahil sa isang pangyayari. Pero alam niyo po si Moises, napakarami po talaga ng excuses. Bakit? Kasi po, si Moises ay pinalalaki siya dun sa Egypt para maging, in line na maging Pharaoh. Yan. So, kapag ikaw ay tinatrain para maging Pharaoh, inaayos ka sa pagsasalita. Tama? Mali? Yan, ang gusto na para ko. Pharaoh. Di ba? Inaayos siya sa pagsasalita. Tinuturuan siya ng mga dapat gawin kung paano siya magsalita kasi one day pwede siyang mapili maging Pero nung tinanong siya ng Lord, nung tinawag siya, ano sinabi niya? Slow to speak. Sa tingin niyo po ba, totoo kaya na slow to speak si
Moises, sa kabila na siya ay na-train. Ayan. So, ano yung makukuha natin sa buhay ni Moises? Actually, ang tanong dyan, who is willing to be used? Without any excuses. Ang mga tao, marami tayong excuses. Bakit? Kasi ang totoo, ayaw na. Pero pag inaya mo yan ng kainan, walang aayaw. Kasi, pero pag inaya mo, sunod ka sa Lord, kasi mag-aaral pa ako. Kasi, yan. Kaya nga diba naalala niyo yung sa buhay ni Jesus, yung may lumapit sa Kanya, na yung mga gusto mag-follow sa Kanya, ang sabi niya lang, sumunod ka sa akin. Anong sabi ng isa? Ililibing ko pa kasi, di ba? Ang isa naman, uuwi, magpapaalam muna. Which is excuses. Sa buhay natin, kapag puro ka excuses, hindi ka makapagtrabaho sa vineyard ng Lord. Amen po ba? Pangalawa, sa buhay ni Noah, nabanggit nga ni Kuya Renzi kanina, wala pa siya nakitang ulan, hindi niya rin alam ang baha, di ba? Kaya, kung titingnan natin, inosente. Amen po ba? Kaya ang tanong dyan, who is willing to follow by faith and not by sight? Amen po ba? Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus, bakit nga ba ang God's kingdom ay nabilong sa mga children? Why? Because of their innocence. Ano yung pastor? Inosente susunod. Kasi kapag ikaw ay tulad ng isang bata na inosente, ang alam mo lang, sumunod. Ang alam mo lang, maniwala. Ang alam mo lang, magtiwala. Amen po ba? Sa buhay ni Noah, kahit hindi niya pa nakikita ang ulan, hindi niya pa nakikita ang baha, isa lang ang ginawa niya, magtiwala. Amen po ba? At kung mababasa nyo, hindi basta-basta ang pinagawa ng Lord kay Noah. Merong instruction, clear instruction na dapat sundin sa paggawa ng arko. Kaya ikaw, kung ikaw ay susunod by sight, aayaw ka na. Kasi ang laki naman, Lord. Ano ba naman yan, Lord? Pwede yung kailangan may suka. Pwede ba, Lord? Dito na lang ako. Amen. Minsan, ganun tayo. Lord, susunod ako sa'yo kung established na ako. May pera na ako, susunod ako sa'yo. Lord, pupunta ako sa lugar na yan kung siguradong safety ako. Tama, mali. Hindi tumatawag ang Lord. Sabi ko nga nung nakaraan sa tawag sa prayer meeting ng senior ko, ayaw ng Lord ng sigurista. Ang gusto ng Lord, yung masunurin. Amen po ba? Pangatlo, sa buhay ni Abraham, doon ba siya nag-pray? Doon ba siya nakipag-barter kay Lord? 50, 40 hanggang ilan daw? 10. Nagkaroon nga ng joke, yan. Sabi ko to, hindi umabot si Abraham sa 5. Bakit hindi umabot sa 5? Kasi yung asawa niya, siya, tapos yung mga anak niya at yung partner ng mga anak niya. Pero alam niyo po ba, ang tanong ko sa inyo, meron nga ba talagang righteous sa Sodom at Gomorrah? Kahit ba si Lot, masasabi natin righteous. Actually, ang totoo po, wala lang.